Magandang araw muli mga kaibigan. Ngayon, ang atin namang i-discuss ay ang NSCR Kabuyao Station. No? So, itong Kabuyao Station ay bahagi siya ng contract package CPS-06. No? So, sa CPS-06, ang mga nakapalob sa kanyang stations ay Kabuyao, Banlig at Calamba. So, dati na-discuss ko na yung Banlig and Calamba. Ano? Then, ang contractor na mag-handle sa kanya ay ang joint venture ng Hyundai Engineering and Construction at Dong Geological Engineering Company Limited. So, South Korean construction firms yung nakasungkit ng um, contract packages. No? Hindi lang yung CPS-06 yung na award sa kanila kundi pati yung CPS-04 no mula Alabang and Muntinlupa Station, pati rin yung CPS-05 mula San Pedro hanggang Santa Rosa. So tatlong contract package yung handle nila, no? Mula sa S04 hanggang sa S06, yung buong stretch na yan ng southern line no, ng NSCR. So, yan ay na-award yan. Nagkaroon ng awarding ceremony last October 2022 na sinaksihan ni Pangulong ah, Ferdinand Marcos Jr. at ng kalihim ng DOTR na si Secretary Bautista. So, sila yung nag-award. Nagkaroon ng contract signing noong time na yan. So, yung Kabuyao Station, yung kanyang location, yung magiging location niya ay dito sa, syempre, Kabuyao, no? Kabuyao City. So, ito yung kanyang location. So, for reference, ito yung Nestle Philippines. No? Yan yung Nestle Philippines. Ang location niya ay dito. Sa area to. Lagyan natin ng marking. So, dito. Sa area to. Yan yung kanyang magiging location. Diyan sa lugar na yan, no? So, halos uh, uh, nasa along siya ng ng NIA Road. Ito yung NIA Road. Then ito yung itong farm area na to. Yan yung tatayuan niya, no? So, kung mapapansin niyo, malapit siya sa mga residential area. Then dito, itong lugar na to parang uh, storage ng mga sasakyan ng Mitsubishi, no? Dito sa area, no? Yan, ito yung Katapatan Subdivision. Ito yung Rotonda. Papunta sa bayan, dito sa highway. Then, may maraming mga subdivision na tinatayo dito sa lugar na to. So, nung araw, puro kabukiran lang yan. Ngayon, marami na siyang mga bahayan dito. So, itong Kabuyao Station, sa location na to, ay marami talaga siyang potential na maserbisyohan. No? Kasi nga, malapit siya sa mga kabayan yung lugar na yan. So, expect na mas dadami pa yung mga residential area dito. At the same time, magtataas ng value yung mga property dito. So, mapalad yung mga meron ng property dito sa lugar na to. Kasi siguradong mas magiging attractive na tumira dito dahil nga malapit siya sa station. Sa area na yan. So, yan yung lugar ng Kabuyao. Dito siya itatayo. So, kung titingnan naman natin yung alignment niya ng Kabuyao Station. So,
Ito ulit yung aking pinag-stitch na alignment, no? Mula dun sa mga bidding documents, no? So, ito, titignan muna natin yung kanyang tingnan muna natin yung kanyang view na top view na alignment, no? So, ito. Tayo magsisimula yung alignment natin dito sa boundary ng CPS-05 at saka CPS-06, no? So, dito sa may P. Burgos Street. Kung dito yan, tama ba? Sa P. Burgos Street. Roads. Ito yung location niya. So, ito. So, wala dito. Malapit dun sa lumang station ng Kabuyaw. So, ito yung pinakalumang station, no? Yung sinaunang station ng Kabuyaw. So, titingnan natin. Ito yung lumang station ng Kabuyaw. Yung sa area na yan. Yan yung lumang station ng Kabuyaw. Yung, nung may release pa, no? Ngayon wala nang release yan. So, yan yung lumang station. Then, ito naman yung dating active na station ng Kabuyaw. So, dyan, no? So, balik tayo doon sa alignment. So, dyan tayo nagsimula. So, yan. Mapapansin nyo ay mostly straight lang siya, no? And then, yung kanyang row, so itong may blue na line na may may ano siya, symbol ng fence, no? So, may fence na ilalagay diyan. Yan yung kanyang row, no? So, approximately 30 meters yung lapad. Then, kung mapapansin niyo yung viaduct niya nandito sa west side, no? Kasi dito sa kabila, sa eastern side niya, nandyan yung at grade na trucks. So, cargo at long haul ang dadaan dyan. Design siya sa dual track, no? Pero, hindi natin masabi kung ang kanyang initial na implementation ay single track ba o dual track. So, kasi, wala pa siyang plano yung kung ano yung gagawin sa kanya, no? Pero yan, mayroon na siyang provision o kung meron ng alignment na inisantabi sa kanya para pag itatayo na nila, clear na yung road, di ba? Clear na yung road yan. Okay, let's move on, no? So yan, straight lang siya, no? So makita nyo yung mga properties ay hindi ganong kasing rami, hindi kagaya sa Manila, no? Mostly ay intact yung road dito, no? May mga mangilan-ngilan tulad nito, mga bahay-bahayan na yan ay ano yan, masasama sa row yan, no? So yan yung kanyang alignment. Then ito yung Osmeña Street. Then may mga road sila dito na i-realign, no? Kasi masasama sa row eh. So may mga i-realign silang mga street dito. So dito, kung mapapansin nyo dito sa area na to, meron siyang switch, no? Kasi approaching na siya ng Kabuyaw Station. Ito yung approach ng Kabuyaw Station. So, kung mapapansin nyo yung itong mga to, ano yan yan yung columns, then itong rectangle na to, yan yung pile cap, then yung mga bilog ay yung piles, no? Yan yung symbol ng viaduct columns niya, no? So sa pag-approach niya ng Kabuyaw Station dito sa area na to, so merong malapit na
subdivision, no? So ito yan, dito yan dito yan. Yan, malapit sa subdivision. Ito yan. Itong subdivision na to yan, yung malapit na. So ito, dito, yung approach niya dito. Yan. Kasi dito nga yung pinaka-station eh. So, dyan yung approach niya. Then, balik tayo. Yeah, so, kung mapapansin nyo, medyo magbe-bend siya towards east kasi nga ay magda-diverge siya, no? Kumbaga maghihiwalay yung tracks niya into 3, no? Isang northbound track, southbound track, at saka yung parang sa gitna yung passing track niya na dual track dito sa gitna bago single track itong magkabilang gilid. So yan yung approach niya ng station. Madadaanan tong road na to. So meron silang parang i-keep nila base dito sa ano na to, sa plan na to, no? I-keep nila itong road na to. Then may mga gates, may mga fencing lang. Dadaan naman niya sa ilalim ng viaduct. Then ito, may marking sila na ito yung future freight track dito sa gilid na to. At ito yung approach ito na yung mismong station ng Kabuyao Station. Ito, yung station. Mapapansin nyo, palapad siya. Kasi nga, 3 viaducts yung dadaan sa loob niya. Kasi may passing track siya. Then, dalawang side, no, na tracks. Then, after ng station, mag-merge ulit yung mga tracks niya into a single viaduct. So, kung napapanood ninyo yung mga update sa Kabuyao Station, sa Kabuyao area, no? Shout out kay Sir Purka Studio, siya yung matyagang nag-update sa area na yan, no? Mapapansin nyo, pag nakita nyo yung construction yung mga posisyon ng mga viaducts ay medyo paano na siya, ibang posisyon na niya. Ibig sabihin, either may malapit na station na itatayo doon, o kaya naging 3 na yung viaducts na itinayo doon. Yan na yun. Dito na sa area na yun yan. So, supportahan nyo rin po siya, si Sir Purka, dahil siya yung nagbibigay ng updates on the ground, no? Kasi malapit yun sa kanyang area, no? So, yan dito. Mag-merge na ulit siya. Then, tatawid dito sa parang sapa na to. Ito parang pathway pa rin to. Then, mag-merge siya. Then, straight ulit siya, no? So, meron ditong parang sapa. Then, ito na yung likod ng Katapatan Subdivision. Dito, naka-indicate na parang yung mga lote. Pero doon naman sa updates nila, Sir Purka, ay yung gates ay nasa likod lang ng mga bahayan, no? So, sa tingin ko, mukhang hindi naman sila madamay. Mga pala dito rin, sa may likod ng Katapatan, ay magkakaroon ng substation. Ito, substation to. Yung substation ay nasa ilalim ng viaduct. Doon siya nakapwesto sa ilalim ng viaduct. Kasi nga, kung titingnan nyo sa row, nasa kabila yung cargo trucks, no? Dito sa area na to. So yan, likod ng Katapatan Subdivision. And then, mapapansin nyo, parang lumiliko ulit yung trucks west, no? Kasi nga dito, sa area na to, ito yung daan papuntang Katapatan Subdivision, no? Yung kanyang eastern road. Kung mapapansin nyo, ulit siya, pumaling ulit siya pa west yung mga viaducts. Kasi nga dito may in the future
Hindi pa ngayon itatayo, pero in the future, may plano, ayon dito sa, ano nito, sa plano na to, na nilabas nila publicly noon, ay magkakaroon dito ng future gulod station, no? Although, imo-monitor natin, tingnan natin kung pag nandito na sila nagtatayo ng mga viaducts, kung ganto pa rin yung forma na gagawin nila, kung yung alignment ay gantong style pa rin, no? Ibig sabihin, pag ganto pa rin yung ginawa nila, potential na talagang naka-reserve na to para sa gulod station in the future. Hindi pa ito tatayo kasabay ng mga stations ngayon, no? In the future pa to. Maybe pag dumami na yung demand dito sa area na to, lalo dito sa area nga ng Kabuyao na napakaraming mga residential area, no? So, dito, ito yung future gulod station. Pero abangan natin, tingnan natin habang pag nagtatayo na sila ng mga viaducts, kung ang position ba ng mga viaducts ay ganito pa rin, no? Kung papunta siya sa westward, no? At kung yung row ay lalaki pa rin, no? Kasi siyempre approaching ng isa pang station, lalaki yung row. Although itong row na in-acquire nila dito ay ganun pa rin, no? Pero may potential na i-acquire pa nila itong additional row para dun sa future station. So tingnan natin, malaman natin yan once na naglagay na sila ng mga viaducts dito, no? So yan yung location ng future gulod station. Yan ay sa katabi lang, no? Sa likod lang ng Katapatan. So napaka-convenient kung diyan kayo nakatira sa area na yan kasi ayan lang yung station, no? Ayan. Although dito, itong gulod station ay single viaduct lang yung dadaan sa kanya, no? Wala siyang passing truck. Pero mind you, pinapaalala ko ulit, ito ay future station, no? At malalaman pa natin once na naglagay sila ng mga viaduct kung ito nga ay i-consider pa rin nila, no? So, just keep that in mind, no? Then, balik na ulit dun sa row niya. So, yan yung top view ng row sa Kabuyao, malapit dun sa area ng Kabuyao Station, no? So, isa pang pasadaan ulit natin. Yan. Ganyan. At ito yung Kabuyao Station, yung pinaka-main station ng Kabuyao. And then towards ng boundary ng contract package S06 at S05. Ito yung boundary niya. Ngayon, tingnan naman natin yung kanyang elevation, no? O yung side view niya. So, mula dito ulit sa boundary, no? So, ito yung ano niya, ito yung viaducts niya. Ito naman yung columns na, yung pinaka-poste niya, no? So, elevated po ang gagawing NSCR dito po sa Kabuyao. Kasi may mga nagtatanong pa rin, nakataas po ba yung mga release dyan? Yun na po ba yung bagong gagawin? So, sa mga hindi po nakakaalam, elevated po ang gagawing NSCR. So, parang LRT ang style, no? Na nakataas yung release. So, tingnan natin to, no? So, ngayon, meron pa rin siyang binigay na yung elevation niya ng level ng rail at level ng existing ground. So, kagaya ng lagi natin ginagawa, compute natin kung gaano kataas yung mga viaducts dito, no? Mula sa ground hanggang doon sa level ng rails, no? So, sabi dito, yung level ng rail ay 17 in meters po yan, 17.55 meters. Pag i-minus natin yung taas ng ground level, minus 7.91. So, ang taas ng viaduct dito sa area na to, malapit dun sa boundary ng S05 at S06 ay 9.64 meters.
Kung gagawin naman natin siyang feet, multiply natin by 3.28. 31 feet. Yun yung kanyang taas, no? So, halos 3 bahay ang katumbas ng taas. Kaya, dito sa area na to, malapit sa boundary. Then, puntahan ulit natin towards the station na tayo. Kung mapapansin nyo, na dadaan sa ilalim niya yung Limcauco Street. Bago dito, sa area na to, makatapos ng Limcauco Street, medyo tataas na yung kanyang elevation, no? Kasi nga, papunta na sa station. Yung station kasi mataas yun. Medyo mataas rin yung station. So, yan. Pataas siya sa area na yan. Hanggang dito, dadaan dun sa Sergio Osmeña Street. Then, dito, halos level na siya, no? Then, ito, merong kalsada rin dito. At ito na yung station mismo. So, compute natin gaano kataas yung viaducts dito sa station. So, ayan yung given niya, no? 27.5 minus 9.84 meters yan, in meters. 84. So, 17.66 meters or 57 feet o 57.92 o halos 58 feet yung taas nitong columns na to. Nitong viaduct, I mean. So, mataas siya, no? Yung level dito. Dito sa station. Then, moving forward, medyo bagyang bababa yung kanyang elevation, no? Pagkatapos ng station. At dito, makikita natin, dito sa pagdaan ng Cabuyao River, ito yung Cabuyao River, no? Ay gagamit siya ng balance cantilever. So, dalawang span, no, ng balance cantilever. Ito yung unang span. Lagyan natin ng mark. So, ito yung unang span. Then, ito yung pangalawa. Ito yung pangalawang span ng balance cantilever. Kasi ay malawak yung gap dito sa gitna. Yung nadadaan sa ibabaw ng river, no? Ng Cabuyao River. Kung titingnan natin, yung kanyang lapad ay halos nasa 50 meters, no? Yung dadaan na dito sa river mismo. 50 meters yung kanyang lapad. So, may balance cantilever na gagawin dito. So, lalagpas na ulit tayo dyan. At dun na sa normal na viaducts na yung gagawin. Halos level lang. Dito mapapansin nyo medyo mababa yung ground level dito. And then ito yung future na Gulod Station, which hindi pa natin sigurado kung talaga bang lalagyan nila ng provision. Malaman natin yan pag naglalagay na sila ng mga viaducts. So keep that in mind. Kung sakaling magkaroon ng update ulit doon si Sir Porca, ay obserbahan natin, no, kung ganun yung gagawin. So dito, ang taas ng viaducts dito. So 30
30 minus 14.75. So, 15.25. So, medyo mababa siya compared dun sa Kabuyao Station. No? So, pag ginawa nating feet. So, 50 feet. No? Mataas pa rin, no? Pero mas mataas yun sa Kabuyao Station mismo. Ayan. So, dito parang meron siyang emergency stairs, no? Just in case na kailangang bumaba. Yung mga in case of emergency, meron siyang access dito. Parang emergency stairs, no? So, tingnan natin ulit. So, yan. Hanggang dyan lang muna. And then, after nung future Gulod Station, bababa ulit yung kanyang, medyo bababa yung alignment niya, yung elevation niya ulit. So, hanggang dyan lang yung ating tiningnan, no? So, isa pang pasada ulit para makita nyo, pabalik. So, ito yung mismong viaduct. Ito yung mga poste niya, yung columns niya. So, pasadaan natin ulit pabalik. Makikita nyo yung flow kung paano siya tumaas at bumaba, no? Yung mga viaducts. So, yan. Ganyan yung flow niya. Kung tataas man siya o bababa, medyo smooth siya kasi nga yung pagdaan ng tren sa kanya. Hindi yung biglang bababa at biglang tataas. So, yan yung alignment, no? So, yan yung pinaka-alignment doon sa area ng Kabuyao. Okay. So, ngayon naman ay tingnan natin yung kanyang area, no? So, ito yung area ng Kabuyao Station. So, ito yung mismong station. Then, ito yung kanyang station plaza. Then, ito yung mga kalsada dito sa may station. Ito rin yung upgrade na tracks, no? Then, ito yung area niya. Yan yung area niya. So, tugma naman siguro dito, no? Dito sa area na to. Kasi nga puro bukid pa ngayon yung area na to. Tandaan nyo, katabi siya nitong para garahihan ng mga kotse ng Mitsubishi. At dito sa mga subdivision dito. Diyan siya, sa area na yan. So, kung titingnan natin yung site niya, site plan niya, medyo parang nakakalitong tingnan, no? Pero, ito yung pinaka-station. So, ayan yung parang floor plan niya. Then, ito yung plaza. Then, parang may mga mga halaman siya sa paligid, no? So, makita naman natin yung mga station naman, meron siyang green space. Then, ito yung mga parking. Then, meron ditong mga ito yung kalsada niya, yung access road niya. Then, merong loading and unloading zone dito. Dito rin, meron din. So, malaki yung renovation nila dito kasi nga expected na marami ang dito magiging pasahero dito. Kasi nga, kung nakita ninyo kanina sa mapa, ay napapaligiran to ng mga residential area. So, marami silang ine-expect na magiging pasahero dito. Mostly naman yung mga nagtatrabaho sa Manila o papunta sa mga cities ay dito galing sa Laguna area. So, ito yung ine-expect nila dito sa area na to. So, makita nyo rin, ito yung upgrade na trucks. May provision sa kanya na double truck siya, no? Dalawang upgrade o ground level na relays para sa cargo at sa long haul, no? Hopefully, gamitin din nila sa local commuter, no? Although, yun ay opinion ko lamang, no? Yung local commuter. Pero, ang kanilang sinabi dati ay para sa cargo o freight at sa long haul. Yun yung mga dadaan dito. So, yan yung niya. Yan yung area niya.
Ngayon, kung titingnan rin naman natin yung details dito sa kanyang access road. Yan yung access road niya. So, ayan, meron namang flow kung paano yung flow ng mga sasakyan. So, mula dito, it's either dito siya sa kabila. Dito. Then, may mga parking, unloading bay dito. Then, ito yung parking para sa mga, nakalagay dun para sa staff, no? Pero, balang araw, maaring magkaroon din dito ng park and ride, no? Hindi natin masabi, no? Kasi malaki yung malaki yung area. Pwede pang i-develop. Meron din ditong parking para sa mga motorcycle, no? So, malaman natin 'yan balang araw kung paano pa nila i-develop tong area na to. Siguradong ang LGU ng local LGU ng Kabuyao, meron na rin silang mga plano para dito, no, sa area na to. Okay. So, moving on. So, titingnan natin. Ito yung side view ng station, no. So, yung station niya ay yung ng Kabuyao ay 3 floors, no, 3 levels, no. So, ito yung ground floor, ito yung ground, ito yung kanyang concourse, at ito na yung platform, no. So, then yan yung double track sa gitna, then or passing track, no. And then dito dalawang side na tracks, no. Then ito yung future freight line, no. May nakalagay dito PNR temporary track kasi dati balak nilang ituloy pa rin yung operation ng PNR habang ginagawa tong mga station sa yung mga viaduct. Although yun ay hindi na nila itinuloy yun, no? So to clarify, hindi na itinuloy yung temporary operation ng PNR habang nagko-construct yung NSCR. So kaya may mga ganyan diyan sa plano, no? Although double track din naman yung gagawin doon. So yan, yung distansya niya mula doon sa station, no? Then ito yung typical na alignment niya. Sa alignment niya, ganyan yung ito yung viaduct, ito yung column, no? Ito yung viaduct, dalawa yung riles sa taas, no? May parapet wall, and then sa katabi niya yung at grade. Pag sinabing at grade ay ground level, no? Ground level na tracks. Then ito yung kanyang boundary ng row niya na may fence, no? May mga bakod. Yung kanyang row, no? Then ito naman yung approach ng station, no? Kung mapapansin niyo, diverge na yung kanyang mula sa single na viaduct, naging 3 na siya. Then mas mataas na yung kanyang pinaka viaducts, no? Then nandun pa rin yung at grade na line. Then ito naman yung side view ng station, no? So unpaid area. So dito na yan sa concourse. Then ito yung pinaka-platform niya. Mapapansin nyo, meron siyang platform screen doors, half height na platform screen doors, which is standard sa lahat ng NSCR at MMSP or subway station, no? Ito naman yung side view ng station. So yung haba ng station ay nasa 180 meters. Kasya ang 8-car trains, no? Then may escalators, may elevator, then merong stairs, no? Ito yung ground level, concession area, paid area, unpaid area. So ito yung concourse, ito na yung kanyang platform area. So yung design ng station ay ito.
Ito yung unang design na nilabas nila, no? Nung nilabas nila na yung pinublish nila yung mga bidding documents, ito yung kasama dun, no? So, ito yung itsura ng Kabuyao Station. Yung unang design, no? Yan yung, kung mapapansin nyo, ganyan yung design niya. Pero, tatlong viaducts, no? Pero, kagaya ng mga stations sa south, no, ng NSCR, ay nagkaroon ng redesign ang Kabuyao Station, no? So, ang Kabuyao Station, ganito na magiging itsura niya. So, mapapansin nyo, malaki. Malaki yung, ano niya, yung plaza niya. Diba? Na meron pang air access area dito, no? Then may parang sidewalk para sa mga tao. Then ganyan na yung design niya, no? Although mukhang three ano pa rin siya, three floors pa rin, no? Three levels pa rin, no? So yan yung Kabuyao Station. Yan yung ano niya, itsura niya, yung redesigned niya, itsura niya. Shout out kay Babaw 10 underscore 10, no? Siya yung nag-upload nung mga picture na ito, no? This is nakalagay doon ay from Kabuyao City Government, no? Bago siya yung nag-upload sa SSC forums, no? Shout out sa kanya. So ito pa yung ibang mga view niya. So ito yung loob. So mapapansin nyo, ito yung platform area na. Mapapansin nyo, ito yung nasa gitna na tracks, na dual track na viaduct. Na sa tingin ko passing track. Then ito, dalawang side na tracks. Then may platform screen doors, platform screen doors, half height na platform screen doors. At kung mapapansin nyo, malawak yung ano niya, no? Malawak din yung kanyang platform area. Meron ding upuan, no? Then ito yung sign, Kabuyao Station nakalagay. Then ganyan yung kanyang roof. Mukhang membrane roof din siya, no? Kagaya nung sa Balagtas. Although hindi lang tanaw kung meron ba siyang mga solar panels, no? So, sa tingin ko mayroong solar panels din yan sa taas. So, yan yung magiging itsura ng Kabuyao Station sa platform area niya. Ito naman yung kanyang entrance, no? Ng Kabuyao Station. So, yan, may pedestrian crossing. Then, ayan yung itsura. Malaki siya, no? Malaki nung station. Then, merong stairs, no? So, naka-elevate pa rin siya, no? Although, ang alam ko naman sa area to, hindi naman to nagbabaha masyado, pero naka-elevate pa rin siya. Bago mapapansin nyo dito, may mga may bicycle parking, no? May bicycle parking na kasama sa design, no? So, yung mga may bike siguro, pwedeng iparada na dyan yung bike nila, then sakay sila ng tren. Hopefully, hindi mawala. Yun na. Hopefully, may kadena yung bike na para di mawala. Although may CCTV yan, sigurado. So, yan, no? Then, ito naman yung sa ticket gate niya. Yan yun. So, maaaring ito sa concourse area to, no? Then, ito naman yung sa platform area na siya, no? So, ito may stairs dito. Then, ito yung platform area. Although, di natin sigurado kung gantong-ganto talaga yung magiging itsura niya, no? Pero, yan yung redesign sa kanya, no? Ni-redesign na siya. Yan siya. Then, ito yung sa ground level, no? So, meron siyang mga x-ray machines para sa mga bagahe. Then, meron din siyang metal detector nito. Parang kagaya sa mga airport, no? So, para na rin sa safety ng mga pasahero, no?
Then ito pa isang view ng kanyang sa labas, no. So ayan, merong stairs. May ramp din para din sa mga PWD. So ito, makikita nyo, meron dito naka-wheelchair. So pinapakita nila na may ramp para sa mga naka-wheelchair. Then may mga green spaces, may mga halaman. Hopefully ganyan nga, no? Maganda itsura niya. At mapanatili sana yung kalinisan kasi napakaganda ng disenyo. Maganda yung atmosphere kumbaga dito sa station, no? Mapanatili sana nilang ganyan. Walang mga vendor. Wala sana mga vendor na limited sana. Yung may space lang para sa mga vendor, no? Hindi yung kung saan-saan lang, no? So, yan yung itsura niya. Ganda. Hopefully, maabutan ko to, no? Maabutan natin hanggang sa makasakay din tayo, no? Maranasan natin, ma-experience natin tong gantong klaseng efficient transportation dito sa NSCR. So, yan yung kanyang itsura, no? Balik natin dito, no? Sa view na to. So, sa row naman ng Kabuyaw ay walang masyadong problema, no? And then, dun sa latest update nga galing kay Sir Purka, kay Sir Purka Studio, ay meron na silang sinisimulang itayong poste, no, ng mga viaducts. Yung poste pa lang, no, sa may mamatid area. So marami pang mga ganap na mangyayari. Let's wish na maging matagumpay yung kanilang construction, walang masyadong delay at maging smooth sailing lang, no. So kung kayo nasa area ng Kabuyaw, o kayo malapit din dito, yan yung aabangan natin, no, na mangyayari sa area na yan. Hopefully, meron pa rin mga ibang mag-update, no, lalo yung mga nakatira malapit dito, no, may update nila, no, ay pakita rin nila sa atin kung ano na yung mga kaganapan. Mas maraming nag-update, mas maraming makakaalam. So, yan yung purpose natin, para mas maraming makaalam ng proyektong ito, no? Kasi ito'y malaking tulong para mas maging efficient yung movement ng mga passengers from one area to another. Sana patuloy nyo lang na suportahan itong ating mga discussion, no? And then hopefully ay nakapagbigay ako sa inyo ng mahalagang information tungkol dito, no? So yun lamang po. Hanggang sa muli po muli.